Sa pagkawala nga po ni Bradley Beal sa Phoenix Suns, mas lalo pa nga pong humina ang kanilang lineup ngayong off-season dahil nawalan nga sila ng isa pang scorer. Sa kabila niyan, hindi rin naman dito nang hihinayang ang kanilang bagong key superstar na si Jalen Green. Matapang nga nitong sinabi sa isang interview, gugulatin nga daw ng Phoenix Suns ang buong mundo sa ipapakita nilang performance. Alam nga po niya na maraming nag-underestimate sa kakayahan ng kanilang team sa sunod na pagkawala ni na Kevin Durant at Bradley Beal. Kaya expected na mga fans at analyst hindi sila makakapasok sa playoffs at isa lamang lottery team. Pero lahat nga ng expectation na ito ay lalampasan nila. Ibig sabihin, sisiguraduhin nga ni Jalen Green na makakapasok sila sa playoffs at mas magiging competitive sa West sa kabila ng malaking pagbabagong nangyari sa kanilang lineup ngayong off-season. Samantala, simula nga po ng ibulgar na DeAndre Ayton na hindi siya winelcome ni LeBron James matapos siyang pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers, nagkaroon nga ng hinala ang mga fans at analysts na hindi gusto ni LeBron ang ginawang move ni Rob Pelinka. Marami pa nga dito ang nagsabi na alam nga daw ni LeBron ang ugali ni Ayton sa loob ng court kung saan nagiging tamad nga ito sa pagkuha ng rebound at paggawa ng screens. Kapag hindi rin naman ito nagustuhan ang ibinibigay sa kanyang trabaho ng kanyang coach, bigla-bigla na lang nga daw itong nagagalit. Ngunit lahat nga ng hinalang yan, pinasinungalingan. In fact, base sa balita ngayon, nagkasama nga po sa isang workout o practice sina DeAndre Ayton at LeBron James. Masaya rin naman si LBJ na makasama niya si Ayton bilang starting center next year. Nakatipid rin naman ng Lakers sa kanya gayong nakakuha sila ng isang all-star caliber big man na mayroong mababang kontrata. Kaya napaka worth it nga daw talaga ng pagkuha nila kay Ayton sa free agency ng nagdaang linggo. Sa kabilang banda, dahil nga hanggang ngayon wala pa ring nagagawa move ang Golden State Warriors, marami nga ang nagdududa sa kakayahan nila na mag-compete sa playoffs at sa championship. May ilan pa nga ang nagsabi dito na pupulutin nga daw sa kangkungan ng team na ito kapag hindi sila gumalaw o nagpa-improve ng lineup. Pero sa kabila ng sari-saring pambabatikos na inabot ng Golden State, matapang rin naman sinabi ng kanilang player na si Brandon Podziemski na naniniwala siya na kakayanin nilang umabot at nasa top 4 nga daw ngayon ang kanilang kupunan. Ang kailangan lamang ng team panatilihing healthy ang lahat at siguradong kakayanin nilang maipanalo ang majority ng mga laro next season. Pero pagkatapos rin naman sabihin ito ang ganyang klaseng pahayag, siya naman ang pinaulanan ng batikos ng mga fans sa social media. Kung titignan nga daw natin ang mabuti ang West Conference, maraming teams ang nagpalakas dito na siguradong hindi kakayaning talunin ng Golden State sa isang 7-game series. Kaya aminin man natin sa hindi kailangan pa rin talaga nilang kumuha ng mga magagaling na bagong malalaro kung gusto nilang makasabay laban sa mas pinalakas at pina-improve na mga team sa Western Conference.